Eto, pakinggan po ninyo, lalo na po yung mga Duterte followers, supporters, kung saan-saan kayo nanggagaling dito at sa abroad. Ito pong nangyayari sa kasalukuyan kay Duterte at pagkakakulong sa ICC dyan sa Netherlands. Pag hindi po tumigil at binawasan ng mga Duterte followers, supporters ang pagtalakay ng merito ng kaso at pagbatikos sa ICC judges at iba pang nagiging negatibong dating, kayo ang magpapahamak kay Duterte. Ulitin ko, kayo ang magpapahamak kay Duterte. Nakakulong na ang dating Pangulo. Dadaan na siya sa trial. Bakit kinakailangang pantalakayin nyo sa inyong mga rally ang pagtalakay ng merito ng kaso o pagkakahuli? May mga nagsasabi until now, illegal ang pagkakahuli. Hindi totoo yun kasi may warrant of arrest. Ipinatupad ng Interpol, tinulungan ng Philippine government. Kaya sa pinaresto kasi mayroong kaso, may mga Pilipinong complainant, crime against humanity. At ngayon ay kontrolado na siya ng ICC, kaya nga nakakulong na dahil magta-trial. Simula na ang trial pagdating na September. Tapos patuloy na tinatalakay ni Sara Duterte, Vice President, at yung kanyang anak ang merito. Kasi yung kanyang tinalakay na mahina yung kaso, mahina ang ebidensya, hindi yan dapat sinasabi kasi ang kaso ay nasa korte na. Ang korte lang ang merong karapatan magsabi kung mahina o malakas ang kaso, ang pagpapatunay after ng trial o during trial habang inaaral nila yung kaso. Hindi abogado, lalo na ang pamilya ng nasasakdal o akusado. Kaya yung binabanggit ni Sara na mahina daw yung mga abogado, ng prosecutor, mahina daw yung 181 na mga ebidensya. Hindi daw yan crime against humanity. Grabe, ano? Higit sa lahat, siyempre sasakyan niya ng mga DDS. Dahil sinabi ni Sara, akala totoo yun. Okay? Pangalawa, marami rin politiko, may mga abogado at patuloy na ginagamit ang pagkakakulong at pagkakaaresto ni Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong maigsing statement si Duterte ng isang araw na inilabas na sinasabi niya na huwag daw gamitin, huwag daw talakayin ng kanyang mga supporters ang merito ng kaso. Alam ni Duterteng makakasama sa kanya yan kasi abogado siya. Pero itong mga nagsasalita sa mga rally dito at sa abroad, patuloy na tinatalakay yung isyu at binabanata ng ICC. Hindi po tama yan sa akin pong paniniwala at observation. Magiging ang lalong maiipit ay si Duterte. Kung totoo kayo mga Duterte supporters na nagmamahal kay Digong Duterte, bakit nyo ginagawa yan? Dapat pagsabihan nyo yung mga speaker nyo sa mga rally o yung mga nagpapa-interview mahilig sa media na huwag talakayin ang merito ng kaso kasi yan ay makakasira sa akusado. Lalo pa binabanatan nyo yung mga judges ng ICC. Kaya nga diba doon sa isang video ko, sinabi ko, nag-warning na ang ICC sa mag-itan ng kailang spokesman dahil nadidinig nila at nababasa nila ang walang pakundangang pagbatikos, may personal pa, may nagmumura pa against ICC judges. Mabigat yan. Kaya nga ngayon, kung hindi nyo alam, dapat nyo malaman, si dating Pangulong Duterte ay umapila na, nagsalita na. Huwag nyong gamitin daw ang kanyang kaso sa ICC. Huwag talakayin sa mga rally. Huwag talakayin sa publiko kasi hindi na tama yon. Alam yan ni Duterte dahil nga, inuulit ko, abogado siya. Pero ang problema, wala na siyang kontrol. Hindi niya mapagsabihan in person ng mga tao kasi nakakulong siya. Ang problema itong si Vice President Sara Duterte, ang siya pang nag-uumpisa ng mga pagtalakay katulad ng kanyang pagsasabing mahina ang kaso, mahina yung mga abogado, hindi yan crime against humanity. Wow! Korte lang ang pwede magsabi dyan.
At saka hindi pa nga nag-uumpisa ang actual na trial. Malay mo yung 181 na ebidensya, simula pa lang yan. Marami pang lalabas yan sa susunod na mga araw. Tapos sinasabi mo na mahina. Ay di ba? Pag sinabi mong mahina ang kaso, hindi yan ang tamang kaso, abay sinisiraan mo at binabanatan mo ay ang korte. Na siyang lilitis dun sa iyong ama, na siyang lilitis dun sa inyong sinusuportahan na si Digong Duterte. Kaya inyong intindihin ang balita, inyong intindihin ang aking topic, hindi ito batikos kay Duterte. Ito'y suporta na aking pinapahayag dahil tama si Duterte na siya ang maiipit kapag tinalakay ng kanyang mga followers ang isyu ng kaso. Dahil hindi naman makakatulong ang paglilitis sa kaso ay sa loob ng korte, hindi sa rally, hindi sa demonstration. Kaya pagka nag-demonstrate, nagkaroon ng rally at nagkaroon ng mga speaker na patuloy na babatikos sa ICC at pagtalakay ng mga kaso, si Duterte ninyo ang siyang maiipit yan. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Hindi tayo nagmamagaling. I-apply mo dito sa local case or local court sa kaso dito sa Pilipinas. Di ba ganon din? Pag tinalakay mo ang mga kaso na nakapile sa Supreme Court, Court of Appeals, Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, ang maiipit dyan, makakalabuso dyan yung akusado. Kung kayo rin ang tumatalakay, maiipit yan. Kasi ginagalit yung husgado dahil wala naman hong jurisdiction ang sibilyan. Ang korte lang makakapag-decide. Kaya nga mayroon due process eh. Kaya nga mayroon trial eh. Bibigyan ng pagkakataon ang complainant at akusado, ilabas ang ebidensya at pagpapatunay na sila'y may ebidensya o pagpapatunay na walang ebidensya. Yun po yun eh. So ngayon nakakarinig tayo. Maraming mga abogado dito sa Pilipinas ang pumapatiko sa ICC. Pati ang gobyerno kinu-question. Ay tapos na ang gobyerno dyan. Sumunod lang sa Republic Act 9851 at saka Interpol Warrant of Arrest. Nandun na sa ICC ang control. Sila lang ang may control dyan. Kaya pag hindi kayo tumigil, hindi yan pagmamahal ninyo kay Duterte. Tandaan yung sinasabi ko. Yung mga tumatalakay ng merito, ng detalye, ng kaso ni Duterte, hindi totoong nagmamahal sa kanya yan. Kasi ang epekto niyan, baka makakalaboso lalo. Baka lalong madiin, lalong mahihirapan, lalong masasaktan si Duterte kasi siya ang nakakulong. Kaya nga yung panawagan ni Duterte, huwag niyong talakayin, huwag niyong pag-usapan sa publiko, sa mga rally, kung anuman ang kanyang kaso. Dahil alam niya, makakasama sa kanya yun. Pero hindi kayo tumitigil. Ang dating, hindi kayo totoong supporters ni Digong. Hindi kayo totoong nagmamalasakit. Makabanat lang kayo sa gobyerno ni Pangulong Marcos, akala nyo okay na. Akala nyo panalo na kayo. Nako, mahirap yan. Please like and share ng video ito para ho sa karagdagang impormasyon at sa inyong kaalaman. Hindi lang ang mga Marcos followers, supporters ang dapat makaalam ng ganitong proseso. Lalong-lalo na ang mga Duterte supporters na puro banat kung anong ginagawa. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa ay lalong nagdidiin sa akusado na kanilang idol na si Digong Duterte dahil siya nga po ay nakakulong na. Maiipit yan pag tinalakay nyo ang kanyang kaso. Maniwala kayo. Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa aking mga channel. Doon sa isang channel, MA Pinoy TV, at itong channel na ito, Mike Abe. Opinions.